Hello mga ka-antip, good morning po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So, POV tayo, katanungan. Ma'am Ann, mahirap po ba mag-motor shop business? The answer is clearly at mabilis po na yes. But before that, bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa mga baguhan pa lang dito sa ating channel at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Pakiclick na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating upload na video. As you can see, medyo busy kami nag-unbox at nagpa-pricing ng mga bago nating mga dating na mga products. Kasunod ito nung last week, 2 weeks na mga items na hindi na serve ng supplier last time kasi nga out of stock din sila. So, ngayon, kagabi ito dumating yung iba. Pero marami pa rin gulong at may mga hindi pa na karga. So may mga naiwan pa sa supplier at kukunin naman yun this week hopefully ng tracking. So para sagutin ang ating katanungan kung mahirap po ba mag motor shop business or mag motor parts business and accessories, yes po. Mahirap po magsimula ng motor parts business and accessories. So labas na natin doon yung sinasabing puhunan, kung paano mapalago, yung mga challenges na kakaharapin mo. Sobrang daming challenges, but the first na pinaka challenging talaga is kung ikaw ay hindi familiar sa mga motor parts and accessories, or yung mga hindi ka talaga familiar, if you don't have any background or any idea what is yung mga pyesa ng mga pangmotor, even pinakasimple, halimbawa engine sprocket. Kung ikaw ay walang ka-idea, ito ay basic maintenance na dapat alam mo kung ikaw ay mag-motor parts business and accessories. Let's say for example, gusto mong mag-motor parts business and accessories, pero kahit itong item na ito ay hindi mo siya alam, ay mahihirapan ka po talaga. Kung halimbawang from scratch ka talaga na you have really no idea. So, mahirap siya in the sense na hindi kasi ito basic na klase ng item or mga products ang meron kayo or magkakaroon kayo kapag kayo ay pumasok sa motor shop business. Hindi siya common, hindi siya familiar sa lahat ng tao. So, kung ikaw ay wala kang background, kung halimbawa hindi ka mahilig magbusisi or hindi ka mahilig FYP sa iyong motor, kung sakay ka lang ng sakay tapos nisukat nga ng interior, wala kang idea, or yung mga simpleng mga pyesa or simpleng mga basic, hindi mo alam kung anong tawag, hindi mo kasi siya ma-order, hindi mo siya mabebenta kung hindi mo alam yung mga bagay-bagay na yon. Pero syempre, lahat naman ay there is always room for improvement. So bago ka mag-start, mag-put up, so syempre siguro research muna, no? Para doon sa mga basic. Let's say for example, another one, ganito. So ito basic lang din to. Ngayon kung wala kang ka-idea talaga, wala kang background, hindi ka familiar, so siguro bago ka mag-start, siguro research ka kung anong mga basic tawag dito, kung ano nito, mga pangalan nito, brake pad. Marami po akong na-encounter na mga customers. So meaning, halimbawa kahit kadena, sukat ng kadena hindi nila alam, or sabihin natin rear sprocket, hindi alam kung ano ang rear sprocket. So yung mga ganun naman. So ako naman ay hindi naman ako yung magaling or nagmamagaling or pumasok ako sa motor parts business na tamang familiar lang, dahil nga sa background ko rin na simula nung bata ako, may mga tricycle kami. So every time na nasisira or may pinapagawa, ako yung ginahilper ng kuya ko. Halimbawa, di ba, magpapalit ng gulong, ako yung magtutukod, ako yung tagapukpok ng axle. So doon pa lang nung elementary ako, doon ko siya nakikita na mga ganito pala. So na familiar ako. Tapos interior, familiar na ako niyan simula elementary ako. As bata, as grade 2 siguro, kasi ako inuutusan magpa-vulcate, ganon. So medyo start noon, medyo familiar, at siguro hilig ko rin talaga kasi nga lumaki rin ako na may 3 kaming tricycle, at yun na nga, palagi ko siyang nai-encounter, at medyo nagkaroon ako ng interest doon sa mga motor-motor na yun kasi nga yung na familiar na ako from the beginning. Tapos nung nagtatrabaho na ako, nung may na-encounter na ako ng mga ahente, doon na nabuhay ulit na ay gusto ko yan. So sinimulan ko siya doon sa mga basic. Ginawa ko siyang sideline muna.
So, doon na nag-start siya. Kung tanungin lang kung mahirap, upo, lalong-lalo na kung hindi mo siya sasabayan ng sipag at tiyaga at yung ikaw self review, self improvement. Kasi alam niyo, may kilala ako, matagal na rin siya sa motor shop business or motor parts business, may motor parts store sila. The problem is yung mga anak niya walang kahilig-hilig sa sa ganitong klaseng business ang negosyo, kasi ang gusto ng mga anak niya kasi medyo gay yung dalawa, hindi dito nalilinya. So yung matanda babae medyo may edad na, tapos yung tatay na lalaki may trabaho. So yung babae talaga yung nagpupursige doon. Meron silang sales lady, yun yung nag-order, yun yung nagbebenta. Nung umalis na yung babae na tagabantay niya na nag-abroad, wala na rin, unti-unti nang lilibog or nagsara na, ubusan ng stocks yung kanyang store. Kasi hindi siya marunong magbenta, hindi niya familiar yung mga produkto niya. So, tamad yung mga customers bumili doon sa kanya kasi nga, parang ang hirap nung ikaw na bumibili, hindi mo alam exactly yung binibili mo, plus napunta ka pa doon sa pagbibilhan mo na hindi rin familiar doon sa hinahanap mo. Hindi kagaya nung ikaw ay may idea, pag sinabing interior, so may maisusuggest ka kung anong sukat, kung mga tapos kung anong binibili. So yun, hanggang sa nag-close na yun siya kasi inaanuhan namin yun, sinusupply namin ng wholesale ba. So nag-close na lang siya kasi ayun na, paubos yung niya. Tapos pag nagpa-order, hindi niya rin alam kung anong i-order niya. So pautay-utay kasi totally hindi siya nag-hands-on. Totally hindi siya familiar talaga. Umasa lang siya doon sa kanyang bantay, sa kanyang tao, to the point na yung business niya rin ang nag-suffer sa huli dahil nga hindi siya nag-research, hindi niya in-improve yung sarili niya. Kaya nga as much as possible, ako hanggang ngayon pa rin ako, nagre-review, dinadagdagan ko pa rin yung mga hindi ko alam, inaalam ko, hanggang sa unti-unti na maging familiar ka na, hanggang sa parang alam mo na siya. Hindi man kagalingan, ang importante familiar. So bago ka talaga sumuong sa ganitong klaseng business, dapat talaga at least kahit paano familiar ka naman. Hindi naman yung totally nothing and no idea dahil lang gusto mo lang kasi ayun, alam mo na okay, siguro magandang kita, or sabihin na hindi na papanis. Pero kung sumuong ka na totally no idea, mahihirapan ka at magsasuffer ka lang, at doble-dobling challenges ang kahaharapin mo. Hindi na lang doon sa operation or sa pagpapalago ng negosyo mo, kasi kakaharapin mo at challenging ka sa'yo kung paano ka maging familiar, 'di ba? So yun lang, thank you, see you in my next video, bye bye.